Magandang araw ho sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon, eto hong si Cathy Binag. Anak ng kamote, anak ng binagyaw. Bakit naman? Abay, doon ho sa kanyang deleted post sa kanyang Facebook account, lumilitaw ho, wala pala siyang hawak na ebidensya. Tapos ito rin naman hong si Congresswoman Migs Nograles, abay pinaringgan na gumagamit din ng siyempre gumagamit ng illegal drugs. Oh, eto ho muna, tingnan nyo ha. Share ko lang. Okay? Pero ganda nung ni Cathy Binag, nakaganon eto yun, nakaganon, Oh, diba? Tapos sasabihin niya nabudol ako. Eto ho, yung deleted post ni Cathy Binag. Okay, sabi niya rito, baka i-disown niya na to I don't care. Pero sa FB niya to nakuha. Sabi rito pinatunayan ninyo lang na totoo lahat. Yan. God's providence. Nax. Parang parang may naalala akong ganyang biblical figure hindi ho ba si Satanas mahilig din bumanggit ng tungkol sa salita ng Diyos? Yan yun. Eto, sabi rito, malinaw na ang nag-react against drug test ay mga guilty at takot. hindi naman po kontra yung mga kongresista. Kami na mga nag-react, hindi kami walang kontra doon. Maganda nga yun 'Di ba? Pero nilinaw ko lang na yung gusto kasing mangyari ni Pulong ay pagkatumakbo sa kampanyahan, bago mag-file ng COC nakapagpa-drug test. So additional qualification. Bawal daw yun sabi ng Korte Suprema. Nasa saligang batas kasi may nakaset ng requirements. Hindi pwedeng dagdagan. 'Di ba? Or else, mabibitrick sila ni Congresswoman Luistro. Sabi nga, kung alin ang hindi ibinigay, 'di ba, ng constitution natin, huwag nating idagdag kasi walang basis. Kaya naging unconstitutional. Ngayon, yung requirements na sinasabi niya na dapat every 6 months, merong periodic na drug testing. Alam niyo kung totoo po, ito lang kung totoo talagang genuine ang layunin diyan ni Polonsky, bakit hindi niya sinulong yan nung panahon na ang tatay niya ang presidente? Umamin ang tatay niyang magaling na nagdodroga sa Malacanang. Ang sabi ni Duterte, nagmamariwana siya para manatiling gising. Sa batas po natin, sa Dangerous Drugs Act, yan po ay isa sa ipinagbabawal po, ang marijuana. Kahit sabihin pa natin na yan nakakatulong, bla bla bla, organic, kaya don't panic. Bawal ay bawal. Okay? Tapos sinabi rin magpi-fentanyl. Nung hinamon, bakit ayaw nila? Bakit wala pulong? Walang kongresista pulong na noong 2019 pa na nagsulong, kongresista na noon Hindi niya isinulong yan I-drug test niyo tatay ko. Bakit walang ganon? 'Di ba? Tahimik. Kasi busy sa pag-iipon ng pondo. At kalaunan, hanggang 2022, nakabuo ng 51 billion. 'Di ba? Tapos ngayon, ikukumpara nila ang lawak ng illegal drugs. Sinasabi nga nila na malaking breakthrough yung panahon ng tatay niya kasi marami talagang mga nagkalat na mga illegal drugs sa paligid. 'Di ba? Kaya nga ang daming napatay. So ibig sabihin, mas karapat dapat noon na magkaroon ng ganyang klase ng requirements na isinulong niya sana, urging President Duterte na magpa-drug test. Kahit na si Harry Roque, tumanggi. At si Digong, na isang negatuldok hindi umimik tungkol dyan. At hindi niya na inulit. 'Di ba? At ngayon naman, pilit nilang sinasabi, bumalik ang droga sa administrasyon ni PBBM. Hindi po kasi nila naalis. At kung sabihin nila na bumalik at naging katulad doon dati, isa lang po ibig sabihin doon. Total failure ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte. Kasi ngayon ipinapahiya nila yung presidente na nagko-cocaine dahil lamang
ang pinagbabasihan nila yung sinabi ni Tony Morales noong 2012 na napatunayan sa Senate hearing na peke. Walang katibayan. 'Di ba? Even Maharlika puro ano lang, puro nyaw-nyaw. Oh, saan ka nakakitang ebidensya na itok-itok 2 years bago na ilabas? Yung lumabas pa nila kamamadali ng mga tanga, yung itsura ng presidente natin ng 2024, pilit nilang hinabol. Ang nagmukha tuloy yung nilabas nila, mukhang pang 2028 yung tanda ng itsura doon at namamaga ang mukha. Halatang-halatang hindi si PBBM ang mag-itsurang yun. Mismo ang NBI, yung mga ekspertong dapat paniwalaan, nagsabi na hindi ito produkto ng AI o ng deep fake. Pero hindi si PBBM yun kasi camera talagang totoong ginamit. Genuine talaga yung video. Dahil alam po ng mga gumawa nun na ito ay dadaan sa mga testing ng modern technology. Oh, 'di ba? Kaya nga sabi ko noon, genuine ang video, hindi to peke. Pero ang peke rito, yung tao, yung actor. 2012 yung akusasyon, tapos yung itsura nung nasa video pang 2028 yung pagmumukha. May tama sa utak tong mga to. Tapos yung tenga nagbago itsura. 'Di ba? Ang daming mali, pati yung fashion. Yan pa yung paniniwalaan mo, 'di ba? So ganito ho kataas ang level. Ang sinasabi lang nila 2012 ha, tingnan nyo. Pero yung sinasabi nila, pag daw nagpa-hair follicle test si PBBM at positibo, pwede na daw hulihin at dalhin sa rehabilitation. Kung hindi ba naman talagang mga kupal Joe ang mga to, hindi ba naman talagang mga tatanga-tanga? Ang basihan nyo 2012. Tapos sinasabi ninyo ngayon, ang promotor ng lahat ng ito, ng ganyang sinasabi, si Harry Roque, na may kaugnayan pa rin si PBBM sa illegal drugs. Gago talaga yung bakla, di ba? Nagsimula sa 2012. Oh, ngayon pinalilitaw kasalukuyan because they realize hindi po pwedeng gamitin 'yan para i-impeach si PBBM. Hindi pasok sa betrayal of public trust. At let's say for the sake of the argument, again, kahit na sabihin natin 2012 nag-cocaine si PBBM, kahit aminin niya 'yan, still hindi pa rin po 'yan pwedeng matanggal siya dahil nagkaroon ng cocaine drug test nung 2021, 'di ba? Nung magka-campaign period. O ano nangyari? Negative si PBBM. Bakit? Ang cocaine po kasi tumatagal lang sa katawan natin nang hindi po habang panahon, hindi isang dekada. Yun ngang hair follicle test, up to 90 hair follicle test, 'di ba? Na sinasabi nila, useless din kasi kinontent ko rito. Kahit i-research ninyo, ilagay nyo gaano ang itatagal ng cocaine sa katawan ng tao, makikita nyo ron, it will only last 90 days. Taon kapag talamak yung tao, yung nginunguya na yata, di na sinisinghot yung cocaine. Ewan ko paano pa makahinga yun. Di ba? Kagago talaga ng mga to. So they realize na magmumukha tayong tanga in case na sabihin ng Pangulo na ano kasi, nagkamali talaga ako niyan, totoo yan, pero tinigil ko yan. Kaya nga, nagpa-drug test ako, tumarap ako sa inyo, at ang nangyari, negatibo ko. Oh. Hindi yun, dahil hindi niya ginawa ngayon. Ang worst si Duterte, during his presidency, nagda-drugs sa Malacanang. Inadmit niya in public. Diba? Bakit walang pulong Duterte na pumiyok dyan? Dapat yun ang sagutin ng mga mautogs at mismo ni Paulo Duterte. Diba? Ba't hindi nila criticize? Nasaan si Cathy Binag? Bakit hindi naggawa nun? Akala ko ba galit sa droga? Dahil yung kanyang pamilya, yung kanyang anak, drug addict pala. Kuya niya, drug addict din daw. Di ba? Tapos yung inaakusahan niya, di niya nakita na nagda-drugs. Gago talaga ang puta. Palibhasa pala, pamilya pala nila yung nagda-drugs, kuya niya, anak niya, baka po sila katibinag po yung yung tipong gusto mo, okay na. Di ba yung nag-aalok? Baka sila yun eh. Balikan natin ito. Sabi niya rito ha, wag na ninyong iboboto yung mga regular employees, mga athletics, etc. etc. Pinapa-drug test politician pa kaya. Anong meron? Bakit ayaw ninyong gawin? Alam na ninyo po natin ang dahilan. So wag na po natin silang suportahan. Nakapangilabot
ang harapang paglalahad ng ano yan, ano yan? Against drugs. Okay, and then calling, eto na. Calling mga puting bubuyog. Wow, may puting bubuyog si Pocahontas. Si Maharlika may puting ahas. Si Pocahontas merong puting bubuyog. Langiya. Bubuyog na, 'di ba? Bubuyog na maliit lang 'yon. Bigla akong naalala ngayon yung bubuyog ni Robin Padilla eh. Calling daw mga puting bubuyog. Usapin mo yung bubuyog ni Robin Padilla, ganon. Sabi niya, calling puting bubuyog sa congressman. It's time na ilabas. So sino po itong congressman? Isa lang ito. 'Di ba? Nailabas na ninyo. Akala ko ba isa lang tapos ninyo. Ang video and evidence ng mga partying nila. Alam niyo, ang tanga rin ito ni Cathy Binag talaga. Sabi, tanga naman talaga eh. 'Di ba? Pero mautak sa ekonomiya. Okay? Ikaw presidente, senador ka, ganon. 'Di ba? Sa harap ng mga tao magpa-party kayo. Hindi mo kilala ang mga pumupunta ron. Nandun yung mga kaibigan, mga galit, osyoso. Magsasyabo kayo ron o magko-cocaine kayo? Palagay ko dapat tanungin ni Cathy Binag muna yung kanyang anak at saka yung kanyang ako hindi po ako naniniwalang adik yung anak niya. Hindi ako naniniwala. Ang gaganda ng itsura eh. Wala sa itsurang mga adik eh. Pati yung kanyang kuya. Tanungin niya, kuya, pagka nagbabatak ba kayo, inaalok niyo rin yung mga first time niyo lang na nakitang hindi niyo talaga kilala? Pag kayo ba nag-party-party at nag-drugs kayo, nag-party kayo kahit may mga kung sino-sinong tao, wala kayong pakialam na makita nila. Kahit ng mga waiter, ng mga waitress, ng catering services, ng mga security guard. Okay lang po ba, alam ba sa inyo yun? Ganon. Di ba? Dapat tinatanong niya muna ng ganon para hindi siya napagtatawanan ng madla. Sabi niya, ilabas na raw yung video and evidence ng mga partying nila. Magbibigay ako ng premyo aside sa mga puting bubuyog but also sa mga may hawak na evidence. Nako, ano kayang premyo yan? Kipay labum? Napakayaman. Alam niyo ha, napakayaman ito. Sa bagay, may bago siyang lalaki ngayon. Sabi ni, pangalan ito, yung kaibigan niyang lalaki. Diba? Meron siyang bagong mayaman, napakayaman na jowa. Oh. Pero yung gusto kong isipin, saan manggagaling ang papremyo nito? Diba? Putragis kang babae ka. Kung ikaw pala ay may totoong hawak na ebidensya, bakit hindi mo ilabas? Kailangan ka pang mamatay sana bago lumabas yan? Kalokohan. Alam niyo, kapag siya po napatay, wala akong maglalabas nun. Kung totoong meron, walang maglalabas. Di natakot yung mga yung mapatay rin. Tama ho ba? Oh. Nagre-reverse psychology lang tong mga taong ito. Ang lakas ding bumanat ng mga tirada ng mga to eh. Unang-una, saka nakakitang nagda-drugs. First time na nakita. Tinanong lang yung pangalan. Nung malaman kung sinong kasama, inalok na ng drugs. 'Di ba? Inalok na ng coke. Tapos sabi niya kapag may mangyari sa kanya, doon lang lalabas yung ebidensya. Paanong lalabas ang ebidensya pagka namatay siya? Pagka pinatay daw siya. Kaya yung next vlog ni Maharlika noon, pinapapatay daw yan ni Martin Romualdez. Kita mo kagaguhan. 'Di ba? Kaso flop palagi, walang pumapatol. Nag-EDSA rally din. Wala ring nangyari. Ayun, nirey pa raw siya ni Anton Lagdameo sa banyo. Ng putya naman. Nirape siya ni Uncle ng asawa. Uncle ang asawa niya si Anton eh. Nagaguhan talaga ni Cathy. No? Ba't di siya nagreklamo? Nag-enjoy? O nabayaran? Ano ba yun? Ano ba totoo doon? Di ba? Wala ka makikitang matinurin sa babaeng ito sa mga sinasabi. Ang gusto lang ho nito, mag-vlog at kumita. Gaya ni Maharlika, gaya ni Morales. Tapos ngayon, hinahamon na, pati ni Maharlika. Ba't hindi mo pa ilabas yung ebidensya? Di ba? Ito na ngayon ang ebidensya niya. Yung may mga hawak ng video daw, ng ebidensya ng mga party-party na kung saan nagko-cocaine daw ang presidente at si F.L. Lisa, pati yung mga anak. Ilabas daw. Ba't ibang tao maglalabas? Punyeta ka. Ikaw pala yung nakakasalamuhan nila palagi. Di ba? It's been 5 times
5 times po, 5 beses na nagkasama-sama sila. Tapos wala siyang maipakitang pruweba. O hindi ano lang, laway-laway na naman. Anak ng kipailabom na yan, oo. So shout out sa mga may hawak ng ebidensya. I-upload nyo na sa YouPorn, ano pa ba? Pornhub, basta porn sites. O yung mga ebidensya nyo kay Cathy Binag. Siya naman ho ang ano, siya naman ang i-upload nyo. O. Ngayon ho, ito naman rin yung isang banat na ginawa niya na si Attorney Migs Nograles daw po ay bumabatak din, nagko-cocaine din. Etong sa ngayon, hindi ko na nga sana papatulan yung content na yan eh. Kaya lang, meron na kasing ganitong message na nakarating. Na eto, loyalista ito ni Digong. Wow, loyalista eh, no? Taga Davao City. Eto. Pero nasa Rizal Province sa katira. Sabi niya, guys, ako nga inaaway ko anak ko kasi makaleni siya. Bad record sa atin si Lenny kasi inaaway niya si PRRD. I'm from Rizal. And then sabi niya, nag-reply siya rito. Marami kasi itong chat na to eh. Sabi ni Migs Nograles, nakaka-insulto ang pagsusulong. Totoo naman, nakaka-insulto naman yung pagsusulong. Kasi nga, yung isinusulong nito ni Pulong na panukalang batas ay yung timing nito at yung mode, tanging mode ha, lahat na drug test gagawin po ay hair follicle test. Mag-apply ka ng trabaho, hair follicle test. Ang mahal nun. Tapos hindi rin naman pala conclusive ayon sa mga eksperto. Oh. 'Di ba? So ngayon, ang sabi rito kasi sabi niya kasi kaya raw po ayaw ganyan, nag-react si Migs Nograles kasi raw po malalaman ng taong bayan kung sino ang mga taong nakaupo na bangag. Ayaw niya kasing malaman, gumagamit din siya. So si Migs Nograles gumagamit din. Aba, talagang matindi tong mga minions ni Digong ano ho. Pati sa fake news kumakapit talaga tong mga animalis na to. Isipin niyo 'yun ha. Alam niyo ba kung saan yan nanggaling? Dito ho yan nagsimula. Malalapit kay PBBM kasi dati rin naman siyang senator. Sino-sino sa kanila ang nakita mong naka-jamming? Ay, hindi ako nakakitang, sabi ko nga, wala akong nakitang senator na gumamit. Oh. Kung di ka pala tanga, anong party-partying yung sinasabi mong ilabas ang ebidensya? Diba? Natural kapag ang kapwa-senador ng party. May mga mai-invite na kapwa-senador yan, kapwa mga politicians. Diba? Kung ang tinutukoy niya po is the Voltis 5 na mag-party-party, sino ang maglalabas ng ebidensya na tinutukoy niya? Si Jamie, si Big Bird. Sino pa ba yung isa doon? Steve. Sino pa? Si Little John. Sino sa mga yun? Ang tinutukoy ba niya na maglalabas ng ebidensya? Anak ng putya. May matindi talagang tama ng mga to eh. Ngayon, para hindi po siya balikan ng kung sino mang senador. Kasi ilan po sa mga nakapwesto ngayon mga senador pong kasamahan ni PBBM noon since 2010. Takot siya na baka siya ngayon kasuhan ng mga to, patulan, 'di ba? Yari ang kipailabom nito. Congressman. Wala. Marami diyan. Sa Congress daw marami diyan. Marami diyan ha. Ang tanong po rito, yung mga nakasama raw po ni PBBM. Marami diyan. Kaya nga magpa-hair follicle test na, kita mo, Diyos ko naman, sinaalang-alang nyo tuloy eh. Kayo na mismo nag-umamin na parang guilty kayo, angal agad kayo dun sa bill na VP Sara took the challenge, ha? Exactly. Na magpa-hair follicle test. Dapat ganun, dapat ang sagot ng politician is, yes, sure, why not? Diba? Hindi yung, this is so personal, they have an invasion of privacy. My God, tumakbo ka. Tumakbo kayo bilang nanggigigil ako. Tumakbo kayo bilang public office. The public owe you. Di ba? Para owns you. Yes. Di ba? Yes. Diyos ko, abogado pa yun?
O yun, alam nyo na kung sino tinutukoy dito. Kaya ho ko nakakasiguro 100% si Attorney Migs Nograles ang tinutukoy niya rito. Kasi ho, nung ato po yung mga kongresista, yung isa sa apat sa grupo ng Young Guns, ang nag-react. Yan yun. Na-cover natin yan eh. Yung press conference na yan eh. Di ba? Tuesday yan, Tuesday. Abogado ba siya? Sino muna? Yung Pakisulat. yung paano ba yung pangalan? Nulat pa eh, no? Yung nagsabi na ano? Yun ba yun? Oh, positive yan. Alin? Yan, positive. Positive siya. Na gumagamit. Positive siya, malay mo. 'Di ba? So maliwanag ang insinuation niya rito. Ito'y bahagi ng pagsira niya sa imahe ni Migs kasi si Migs perceived to run for mayor, 'di ba? This coming 2025, gigiba sa mga Duterte. So ngayon, etong si Pocahontas, nako, na nagsabi na nga kaya siya ganyan gumanyan-ganyan, umaura-aurang ganyan dahil naawa siya kay Sara at kilala siya ni Duterte talaga. O, taga Davao City rin. 'Di ba? So makikita nyo na it is not guilty by association. Pagkus talagang may mga nagsasabi na talagang konektado siya sa mga Duterte. At sa bibig niya mismo nung unang lumabas siya, sinabi niya, kaya niya ginagawa ito, naaawa siya kay Sara. Tapos yung mga kaibigan nila, mga kaeskwela ni Sara, 'di ba? Binanggit niya nung kanyang kaibigang lalaki. Sana nga maka-cover ako ng Tuesday at okay, mga kaibigan natin, mag-cover ng press con at nandun si Migs sa Tuesday. Maitanong ito kay Migs na si Cathy o si Pocahontas, inakusahan po kayo o pinaringgan kayo na kayo daw po ay positive din. 'Di ba? Alam niyo yung sagot ng malay mo. Ano yan eh, you're implying something. 'Di ba? Meron kang pinatutungkulan o meron kang tinutukoy, shall I say, na isang bagay o isang eksena or whatever, 'di ba? Tingnan nyo ha. Ayan, sila yan o. Si Almario, alam ko, Davao Oriental ito. Si Migs, ng PBA party list. And then si Pami, si Amparo Maria Zamora, si Pami Zamora, ng 2nd District ng Taguig. And then si Rog Gutierrez ng One Rider party list. So sila po yung apat na mga kongresistang naroroon nung Tuesday, last week na press conference. Ngayon, etong dalawang babae lang po ang tinutukoy rito. So, eto hong si Pami, ito confirm si Migs na attorney. Eto hong si Pami, yan po ay ito sila after ng press con. Yan. Ito pong si Pami ay hindi po abogada. Ang abogada po, ito po yung anak ni Ronnie Zamora, yung dating kongresista, naging kaibigan ni Erap. Yan. Ngayon, kapatid po ni Francis Zamora yan, na mayor ng San Juan City. And then, kapatid po niya, isang congresswoman din, si Attorney Bel Zamora. Ito. So, itong dalawa, Pami at saka si Attorney Bel Zamora ang magkakapatid. Yan. So, si Mig Subiri lang po talaga ang abogada sa mga yan. Ito, abogada yan. Yan ang isang congresswoman na kapatid ni Pami. So, hindi maipapalusot ngayon dito o maididepensa ito ni Pocahontas na hindi si Migs ang kanyang tinutukoy dito. Maliwanag yung kanyang insinuation dyan. Yan, no? Yan, si Ronnie Zamora, Francis Zamora, Mayor ng San Juan City, and then si Congresswoman Pami Zamora ng 2nd District ng Taguig, and then ito naman po si Congresswoman Bel Zamora. Ito po ang abogada.
Sa mga magkakapatid na Zamora, ang alam ko. Si Pami hindi. So maliwanag na maliwanag, ang tinutukoy rito ni Pocahontas, wala hong iba, kung hindi ito talagang si Attorney Migs Nograles. Yan lang, o tingnan mo, may attorney, eto wala. Oh. Di ba? Paano niya ngayon yan ilulusot? Talaga naman, kapag kumampi ka talaga kay Duterte, talagang kinakailangan mong bumira, unang-una mo hong gawin dapat ay alisin mo yung reason, kailangan alisin mo rin ang talino, huwag ka nang mag-research, kumuda ka na lang ng kumuda, 'di ba? Hindi baling hindi totoo. Kagaya nung ginawa nung matandang si Jugalbot, pati Supreme Court, fake news nila ni Harry Roque na nag-utos daw. Oh, 'di ba? Yun pala ang dinidiscuss doon yung contract nila at saka yung coverage doon sa kanilang bagong healthcare provider na yung kontrata is good for 1 year. Pero hindi po ito nilalaman na mandatory. Nung na fake news, ang sabi lang niya, tumawa lang. Tapos nag-comment na raw siya ron sa post ng taga-Supreme Court ng lots of hearts. Ganun lang. Lots of hearts, walang public apology. Dapat i-demanda ng Supreme Court yun si Jugalbot at saka si Harry Roque na nagkalat ng lagim. So ito hong mga to, sa mga matitino nating kababayan na hindi po sumusuporta kay PBBM. Either sumusuporta ito kay na Duterte o kaya naman mga nakikiramdam, neutral. Well, ito lang ho. Kung pipili kayo ng paniniwalaan, palagay ko hindi na po option. Hindi ho magandang isama sa option ang kampo ng mga Duterte. Kasi kahit na fake news kakapitan nila, makapanira lang. Di ba? Walang ilalatag na ebidensya. Kaya mo si Maharlika bumira. Si Digong bumira din. November 2021, walang ebidensya. Tinakitaan daw ng ebidensya. Dininay naman ng mga ahensya ng gobyerno. Noong panahon niya, wala rin naman siyang nailatag. 2021, he is still the president. Wala siyang nailatag ding dokumento o matrix na nandun si Bongbong Marcos. Ngayon naman, nung si Maharlika, hindi pa nagtatagal si PBBM sa pwesto, July pa lang, 2022. Yung kanilang mga alipores sa BBM HQ, nilalaso na ang isipan ng mga BBM vloggers na mayroong pulboronic video. Di ba? At may mga naniwala. Tapos ngayon na hindi umubra si Maharlika, itok 2 years bago lumabas ang videong authenticated as genuine video. As genuine video, but the content itself is invalid. Diba? So anong gawa naman nila ngayon? Here comes the Pocahontas. Baka susunod naman si Incredible Hulk naman ang ilabas nila. Ay nako. So iwan mo natin muna to, tingnan natin. Sana lang demandahin ito si Pocahontas. Demandahin ito ni Migs. Putsa na, kung pagandahan lang naman, I know